Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm May from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. 1 to 15. Maraming salamat muna sa aking subscriber. Yung subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo yung mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto mong makakuha natin, may sun. All the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Taurus. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyari or mangyari pa lang. Usual or intuition, lawakan natin ating isipan, napakarami yung energy sa mundong ito. We have the short journey. Beware of the great pride. Yan. Ingat lang din, baka ikaw, medyo ma-pride ka, or there's a person here na, yun nga, matataas ang pride, no? Ingat ka rin. Kung sino man ito. Tsaka sa mga tao na mga makasarili at sakim. Ingat ka. Dito natin ilagay yan. Ingat ka rin. Also, sa mga red flag, successfully overcoming a problem. Ibig sabihin is, we have kasi the sun, no? And we have the model and clear thinking. Ibig sabihin, meron kang pinagdadaanan na kung tutuusin is a short journey lang yan. Kumbaga, hindi ganun, kumbaga, kaunti na lang, konting kembot na lang, matatapos na ito, no? Kaso, nagkakaroon ka lang ng model, no? Itong forest, kumbaga, may clear thinking ka. Halimbawa, sa karelasyon mo man yan, o sa trabaho mo man yan, o sa mga desisyon sa buhay, or sa mga idea, no? Nakita ko dito, kung saan man yung parte na yan na nagkakaroon ka ng unclear thinking. Pero, yun nga, may mga short journey na nangyayari sa'yo, no? Sa nakita ko dito. O ano man yan. Syempre, we have the bridge, successfully overcoming a problem. Kumbaga, ikaw na lang, nasa sayo na to eh. Ito. Kumbaga, alam mo sa sarili mo kung paano mo mariresolbahan, no? Yung mga problema mo sa buhay mo. Kaso, hindi ka lang talaga nagmo-move. Kumbaga, no? Sa nakita ko dito. Kailangan mo rin mag-move para makamit mo si happiness. Diba? We have the sun. And also, syempre sinasabi dito na mas mag-think ka daw in a positive way, no? Sa nakikita ko dito. Kailangan palagi positive. Siyempre, sinasabi rin na may mga happiness na mangyayari, no? This time. May mga happiness na mangyayari this December. And then, siguro nga, maaring may mga happiness or celebration na magaganap na maaring pag-iisipan mo. No? Na maaring merong mga magiging busy ka siguro, di ba? Kaya medyo magiging unclear ka kasi may meron na mga naka-schedule na mga lakad, di ba? O tapos may nag-aya pa uli, di ba? Kaya maaaring magkakaroon ka ng mga unclear thinking. Kung saan man yung unclear thinking na yan, either sa yung path going toward to your success or sa future mo, di ba? O kaya decision making, o kaya ideas to move or idea, ano man yan, unclear thinking mo, no? Ingat lang ito. Tingnan natin ang energy ni Taurus. Anong energy ni Taurus? Meron ako nakita 1616. Show me, show me, show me, show me. Energy mo is the King of Wands. O, ikaw to. Ano yan? Ikaw yan yung sa model unclear thinking mo. Paparating. The Two of Cups. Ito na nga. At ang dapat iwasan. Mukhang ito na yun. Lumabas na, oh. The Wheel of Fortune. Mukhang ikaw na ikaw. Ikaw na ikaw. Bakit King of Wands ang kanyang energy? 1 to 15. Bakit po? About. Ano nito? Ang about saan to? Oh. Okay. About the to Okay.
Ang energy mo this 1 to 15 is andiyan ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng doubt, no, sa buhay mo. Kumbaga andito yung may mga sitwasyon talaga na hanggang ngayon is bit-bit mo pa, no? Hanggang ngayon is nakakapit ka pa rin. Kumbaga, you want to follow your heart kasi you want to start or you want to talk sa isang tao, no, na maaring itong tao na to is nagsinungaling sa'yo, naglay sa'yo, na babae, na lalaki, nagnakaw sa'yo, o naging sneaky person sa sa'yo. Pero nakikita ko dito is you want to start dito sa tao na to again. Kumbaga, handun pa yung love, or vice versa tayo ha, handun pa kasi yung love. Kumbaga, you want a renewal dito sa tao na to. Sa nakikita ko to. Kaya din nagkakaroon ka ng unclear thinking if makikipag-usap ka sa kanya or makikipagkita ka. Sa nakita ko dito. Kasi, why? Kasi handito pa rin si Ten of Cups. Ibig sabihin, ikaw or siya is gusto pa rin ng pagkakaroon ng pagbabalikan, no? Dito sa sitwasyon na to. Sa nakita ko. Pero, kung ako yung tatanungin mo, sa nakikita ko dito, kung ikaw is merong kapang nararamdaman dito sa tao to, or vice versa tayo, siya is hindi niya kayang ibigay o suklian yung pagmamahal na ibibigay mo sa kanya. Kung ito naman is in a decision making of traveling, ganyan, o kaya ando yung sitwasyon na may mga idea ka o may mga gusto kang gawin, no? Either trabaho or kaya may mga gusto kang idea o gawin na isang sitwasyon para sumaya ka o mag-increase ka sa buhay mo at gusto mo na pagbabago. You want to follow your heart, pero nagkakaroon ka ng doubt sa sarili mo, no? Sa ngayon, I don't know if you are waiting pa for a while, no? May mga hinihintay ka pa siguro or may doubt ka lang talaga sa sarili mo, kaya iba siguro indecision pa, hindi pa makapag-desisyon. Kumbaga nahandun pa sila sa sitwasyon na either nagpe-prepare pa sila o may mga dinidiscover pa sila na sitwasyon. Kasi ang nakikita ko sa'yo is you want to level up, no, when it comes nasaan ka man sa ngayon, or you need mo na kasi magkaroon ng mental clarity to move on, no, para magkaroon ka ng fresh start. Kumbaga, dito na yung you need to start a fresh start. Umalis ka sa isang sitwasyon na hindi mag-work sa'yo, no? Trabaho man yan o relationship man yan or sa amang part ng buhay mo yan. You need to escape. Kumbaga, you need to getting away with something na alam mong hindi mag-growth at alam mo walang patutunguhan, no? Sa nakikita ko dito, kasi you want a renewal, no? You want a renewal. Kaso, kung nasaan ka man sa ngayon at kung ano man yung meron ka sa ngayon is parang hindi ko nakikita na mabibitiwan mo siya sa ngayon. You're still holding yung part na yun, yung sitwasyon na yun, kasi may doubt ka pa. Kumbaga, you don't know how to proceed pa. If you take it action or not, or mag-wait ka, or deciding to stay or go. Handun ka pa sa sitwasyon na yun. Nagkakaroon ka pa ng option sa buhay mo. No? Ganyan. Kaya, kumbaga, ito na yung it's a personal power para sa'yo, itong sitwasyon na to. Kasi, this is a time to place your future in your hand, no? Kailangan mo talaga magplano ng very carefully. Huwag ka rin, ganun, mag-ingat ka lang din. Nasa kamay mo ang iyong future this time. Kung itong tao na to is, kung this is a relationship at ang tao na nangloko sa'yo, dati, naku po, tandaan mo, pag ninawanan niya na once yan, pwede niya pang mangyari ng twice, thrice, fourth. Promise. Sorry, merong helicopter. Parating is the 2 of Cups. The 9 of Cups. About. Anong nito? Okay. Ang paparating sa, ano ba to? Likod ko. Anong paparating sa'yo is nakikita ko dito na you want somebody. Wow, I need somebody to share. Or vice versa tayo,
Andito yung may tao ka na kinakausap or nakakausap mo na siya. Actually, no, maybe this a part of a part siya ng buhay mo, ng kasama. Sabihin ko muna ha. Sabihin ko muna. We have the water in Cancer. We have the water in Pisces. We have the Pisces, Cancer, Scorpio. Earth in Taurus, ikaw yun. And we have the Aquarius, Gemini, and Libra. And we have the Leo tuloy. We have the fire. Okay? The fire in Aries. Okay. Ang sinasabi dito is, meron daw na maaaring may ikaw, meron kang kinakausap or meron kang isang, matagal mo na to, kinakausap ano, o nakakausap mo siya ba internet, o yan, or baka nagte-text-text sa'yo, no, sa nakita ko dito. Maari naman yung iba dito is pinag-aaralan yung itong tao na to, or maaring kung itong tao na to is, pero ang nakita ko dito, ano parang matagal mo na siya kakilala. Sa nakita ko dito. Matagal mo na siya kakilala. Parang you want, gusto mo uli ng getting together, no? Sa nakita ko dito. Somebody na gusto ng union or getting together uli. Sa nakita ko dito. Ito yung tao na, o ikaw, iniwi-wish mo na maging kayo uli, or siya, no? Vice versa. Ito yung tao na nagkaroon ng panloloko sa'yo. This a person who hindi kanya binalyo, ganyan. Pero masyado ka naging mabait sa kanya, hindi mo naramdaman sa kanya na minahal ka niya kasi hindi ka naman talaga niya mahal. Wala siyang pagmamahal sa iyo. No, kumbaga, it's empty. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Hindi niya kayang ibigay yung pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya o yung pagmamahal na ibibigay mo sa kanya. Hindi niya kayang tumbasan yun or hindi niya kayang ibigay yun. No? And then, yun nga, maaaring itong taon na to is binigay mo ang lahat sa kanya. Financial, ganyan, tulong, pagmamahal, pagpapahalaga. Pero ang kinalabasan is na-scam ka or niloko ka, no? Ganyan. Kumbaga, hindi kayo naging equal sa nakita ko dito. Kumbaga, handun yung sitwasyon na masyado kanyang inabuso, no? Or vice versa tayo. Yan. Maaring itong sitwasyon to is pinag-aaralan mo kung kailangan mo siyang kausapin or hindi, or vice versa, no? Pero ang nakikita ko dito, kung ikaw ito, na gusto mo pa makapagbalikan sa kanya, or siya, vice versa, maaring itong tao na to is medyo may takot, no? May takot siya, no? Kung hindi pa siya nakakapag-text sa'yo, ganyan, maaring itong tao is iniisip niya, nakausapin ka, pero may takot, or vice versa tayo, handun yung hindi ko alam, siguro nga nagkaroon siya ng kasalanan sa'yo, baka in-scam ka nga niya, baka hindi ka inabuso ka niya, ganyan. Hindi niya naibigay yung pagmamahal na yun, di ba? Kasi, yun, nakita ko dito parang ikaw or siya is indecision dito sa sitwasyon o maaaring pinag-aaralan or andun talaga na maaaring hindi kayo nag-uusap pero may tao, kung hindi man kayo nag-uusap pero may tao dito na gusto ng muling pagbabalikan, no? Or gusto niya kanya makausap. Kung ito is a scammer talaga, natatakot siyang kausapin ka. Diba? Ganun din naman sa love, diba? May mga love scammer talaga. Tingnan natin, ang dapat iwasan is the wheel of fortune. Bakit po? Bakit ang dapat iwasan is the wheel of fortune? Ano ibig sabihin? Baka yung iniiwasan ka, baka yung mga ano na to, ano ba to? Natatakot yung mga nangutang sa'yo. Diba? Baka kinakausap mo, tinetext mo, hindi naman lang sumasagot kasi natatakot sila kasi wala pa silang pambayad. Diba? Baka iba ganun. Ay. Okay. Iwasan mo daw yung sitwasyon kasi you have a knowledge na no? You have a knowledge na. Iwasan mo yung sitwasyon na magkaroon ng reconciliation or okay lang, forgiveness is okay. Okay naman mag-forgive, sinasabi dito. Pero yung pagbabalikan ng isang tao or yung mga maulit muli yung mga nangyari in the past, iba na yun. Diba? Kasi may nakita ko dito na may tao na gusto makapag-communicate sa'yo, no? Or vice versa, sa nakita ko dito.
or you want to communicate this person. Pero they put boundaries at maaring hindi ka na rin niya pinapansin or vice versa tayo, ganyan. No? Pero ang sinasabi rin dito talaga sa'yo na iwasan mo daw yung sitwasyon na ulitin ang nakaraan. Ulitin ang nakaraan. Kaya, mas mag-focus ka na ngayon sa sarili mo. Kailangan mo na rin mag-recover, no? Sa mga difficult na sitwasyon na nangyari sa'yo in the past. Kumbaga, you have a knowledge. Meron ka ng knowledge ngayon to decide kung talagang anong gagawin mo this time. Kumbaga, you need to put boundaries din kasi. No, kailangan mo din naman depensahan at protektahan yung sarili mo this time. Kailangan dito a strong will na, kumbaga, kailangan mo ngayon is a peace. No? Hindi mo kailangan na makipaglaban sa isang sagupaan na parang ibibigay mo yung effort and lahat mo doon tapos ikaw din naman yung talo, di ba? Huwag mo na daw uliting muli yung nakaraan. Kung ano man yun, relationship, trabaho, mga maling nagawa, mga mali, at hindi totoong pangyayari, mga hindi makatotohanan na expectation mo na dapat gano'n is ganyan, pero hindi naman. Huwag mo nang ulitin yun, yung mga part na yun, no? Kumbaga, mag-iba ka ng you need to decide na mag-iba ng direksyon. Tingnan natin, when it comes to a love is sa lahat sarili mo, nanay mo, anak mo, kapatid mo, kasamahan mo sa trabaho. Kamusta sa love si Taurus? Ayun Okay. We have the King of Cups. Universe, ano po ang advice nyo kay Taurus? Halimbawa, nagpautang ka na dati. Huwag ka na magpautang muli dahil di ba? Yung mga maling nangyari na in the past is huwag mo nang maulit muli. Kung may babalikan ka, huwag mo nang ulitin yun. Pero nasa sayo pa rin ang huling halakhak. We have the 10 of, ang advice sa'yo is the 10 of Pentacle. Okay, bakit po the King of Cups, ang love? Bakit po King of Cups, ang love? Mag-focus ka na raw sa sarili mo dyan, Kailangan mo daw ngayon ng mental peace, magbigay ka ng time na ngayon sa sarili mo. Kung dati is ibinigay mo yung buong time mo dun sa sitwasyon na yun, o yung halaga mo, binalyo mo, pinahalagahan mo, yung buong buhay mo. Sabi ganun, buong buhay talaga ate. Bakit? Ang dahilan. Ano ba naging dahilan nito? Paki-explain sa akin. When it comes, okay, we have the Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Earth in Virgo, Taurus, Leo, Aquarius, and Virgo. We have yun pa rin, Papire. We have the air. Yan, Aquarius, Gemini, and Libra. Ganon. Ang sabi dito, itong love na to is, ang nakita ko kasi parang hindi kayo nagkasundo, no? Either this is a family or a relationship o kasama sa trabaho, no? Parang nagkaroon ng mga conflict, nagkaroon ng mga walang pagpapahalaga or a promises broke, no? Sa nakita ko dito. Andito rin yung sitwasyon na hindi naging matatag talaga itong relationship na to. Hindi talaga siya nag-success, kumbaga. And then talagang masyadong marupok. Doon yung sitwasyon na maaring isa sa inyo is hi-ho ka lang, ganyan, or hindi yung pagdidikta, maaring ganun, no? Sinusunod mo, ikaw or siya is vice versa, sinusunod mo yung sinasabi ng isa or siya, sinusunod mo siya, ganun. Naging masyadong manipulative itong relationship na to, no? Sa nakikita ko dito.
Kahit minsan, may doubt ka sa sarili mo or minsan kinikimkim mo na lang na meron kang naiisip na something, pero kinikimkim mo yun. Or talagang baliwala lang sa'yo yun kasi mahal mo siya. Pero ang nakikita ko sa kanya, wala siyang nararamdaman sa'yo. Kasi wala siyang, hindi niya kayang tumbasan yung binibigay na pagmamahal mo o pagpapahalaga mo sa kanya. Hindi niya kaya yun. Yung iba dito, maaaring itong si relasyon na to is nagkaroon ng karahasan, no, naging violence, ganyan, sa iba sa inyo. Hindi lahat, pero maaaring nagkaroon ng ganun. O kaya nagkaroon ng mga bastusan, ganyan. Naging brutal yung mga ginawa niya sa'yo, no? Naging brutal o kaya naging masyadong masakit masyado. At the end is bigla mo lang nalaman na parang unexpected na situation na may nalaman kang bigla, di ba? Na hindi mo in-expect na ganun eh. Bigla mo lang nalaman, ha? Parang ganun. Bakit? Di ba? And then, hindi naman na nagkakaroon ka naman ng enlightenment, kaso ang nakikita ko sa'yo dito, you're still waiting, no? Andun pa rin yung, kailangan na kasi, you need to let go this person, no? Itong love na to, you need to let go this love and start a new beginning, start to transform. Magkaroon ka naman ng self-evaluation, maging aware ka na naman din, diba? Wag mo nang ipaglaban pang muli or maghintay dito sa tao na to kasi hindi ko nakikita na magiging kayong forever. O, diba? Binubuwag ko na ang relasyon na to. Kaya sinasabi ko lang yung nakikita ko, ha? Kayo mga, kung ano lang po yung nakikita ko, sinasabi ko lang, ha? Walang halo yan. Walang dagdag at walang bawas yan. Kung ano yung nakikita ko, ito sinasabi ko. I don't care. Sabi ganun. Yan, we need to sacrifice kasi para magkaroon ka ng mga bagong plano sa buhay mo. This is a time na rin na maaring kailangan mo na isipin or gamitin na yung utak mo this time para mag-decide, no? Sa nakita ko dito. Kasi ang nakikita ko, itong relasyon na to, isa sa inyo is nagsinungaling talaga. Isa sa inyo is hindi naging totoo. Yan ang nakita ko. Nagkaroon na naging manipulative lang ang isa sa inyo dito. Masyadong weak itong ano na to, relasyon na to. Napaka-weak. Hindi siya matatag. It's ano lang, more on burden. Yan. Hindi ko lang alam kung natakot ka in that time na mawala siya or tinakot ka niya, ganyan, no? Kung sa iba sa inyo, baka tinakot kayo nitong taon na to, ganyan. O kaya yung iba sa inyo is natakot ka na kaya sinunod mo siya ng sinunod, natakot ka kasi baka iwanan ka, di ba? Pero ganun at ganun din naman ang nangyari, di ba? Kasi lahat ng sinabi niya sa'yo is hindi totoo. Kasi kung tutuusin itong tao na to, maaaring kung nangangatwiran siya sa'yo, wala siya sa katwiran. Lalo na pag nagdadahilan siya sa'yo, wala sa kadahilanan. Ganun na nakikita ko sa kanya. Pag nakipagsalita siya sa'yo, kapag nakikipag-usap sa'yo, walang katwiran yung sinasabi niya. Wala sa katwiran. Ano ba yung Tagalog ko? Bakit po 10 of? Kasi lack of structure yung relationship na to. Mara ikaw, binibuild mo, pero siya hindi. Mara may namimiss ka? Tingnan natin, bakit po universe 10 of? Kailangan mong ma-remanizing yung mga sitwasyon na ginawa niya sa'yo para mas ma-enlighten ka more, no? Going toward to your happiness. Huwag kang magkaroon ng unclear thinking na hihintayin mo pa siya at magkakaroon uli na together again. Pero it's up to you. It's up to you kung anong gusto mong mangyari. Ikaw ang gagawa ng destination mo. Maaaring sa trabaho man iyan or sa yung mga unclear thinking, trabaho or relationship, o yung mga plano mo, o yung mga idea na gusto mong gawin. Bakit po universe? Okay. Advice niya sa'yo is, this is a time na rin na kailangan mo na rin mag-trust more to your intuition. Ikat mo na yung mga sitwasyon na nagkakaroon ng unclear thinking, Kumbaga, ikat mo na rin yung mga tao na nagiging makasarili at sakim lang, no? Matataas ang pride, itakat mo na rin yun, no? Kumbaga, going toward ka ngayon sa happiness natin, no? Dito ka pumunta para magkaroon ka na successful overcoming mo to ditong problem, dito si bridge, diba? Para dito, kasi makikita mo na yan, yung bridge, diba?
tumulay ka na diyan para makamit mo na si happiness mo. Kumbaga ikat mo na yung mga dapat ikat sa buhay mo, it's time to decide na rin para maging attractive ka masyado, 'no, sa nakita ko dito. You need to be stable na rin sa nakikita ko dito. Mag-focus ka ngayon sa trabaho mo, how to be stable, ganyan. Ang sinasabi rin dito na trust more to your intuition, it's time to take an action, pero it's up to you daw 'to. Kumbaga ikaw pa rin talaga ang magde-decide dito. If you take it action going toward to your happiness, it's okay, it's very, very good, 'no, kasi we have the Ten of Pentacles, ibig sabihin, the more blessing will come dito. Ang sinasabi rin dito na you need to be honest more to yourself, 'no. Andito rin na kung alam mo yung isang sitwasyon sa buhay mo is hindi talaga magwo-work sa'yo, 'di ba? Kung dati hindi na nag-work, bakit ka ba babalik? If ever na lalabas ka na, 'di ba? 'Di ba? It means hindi siya talaga magwo-work. Kung ano yung nangyari noon, mangyayari muli, 'di ba? Ang nakita ko dito, you need to escape na rin talaga sa sitwasyon na yun na alam mong hindi naman magwo-work, or wag mo nang hintayin na mag-work kasi hindi ko nakitang magwo-work, 'no? And siyempre, you need to escape or getting away talaga with something. Wag kang magpa-manipulate dito sa sitwasyon na 'to, kung saan man bagay na 'to, 'no? At wag mo rin dayain yung sarili mo. Kung ito is nagtaksel ba sa'yo or sa trabaho man iyan, 'di ba? And siyempre, andito rin yung mag-action ka na, sinasabi, mag-action ka. This opportunity is to start, to change, and to make a new beginning, a fresh start. Huwag kang matrap, huwag kang mag-focus sa, huwag kang matrap dito sa sitwasyon na to, sinasabi dito. Kumbaga, huwag kang ma-frustrate. Kung saan ka na-frustrate, umalis ka doon. And then, huwag kang magkaroon ng negative thought dito, no? Kumbaga dati, kung noon, this is a relationship na nabiktima ka na niya, bakit ka pa maghihintay at bakit pa magkakaroon ng togetherness if ever na sa'yo to. O kaya sa trabaho mo ganun, di ba? Kung alam mo na mas more ka na napuprostrate, kung nasaan ka ngayon, umalis ka. A choices is always available, is nasa sa'yo. We have the magician din kasi dito, di ba? Kailangan mo na ngayon magpakatotoo sa sarili mo, start a new beginning in your life, di ba? Don't manifest na biglang magbabago yung cycle ng buhay mo kasi nasa sa'yo to. Yung action na to. It's up to you to make it happen para mag-success sa buhay. Keep moving lang to reach your goal sa nakikita ko dito para magkaroon ng successful victory and success sa buhay mo. Don't stop. Kailangan mo dito ng movement. No? Huwag ka na magpadaya, ganyan. Kung ano man yan, sa sitwasyon mo, at huwag mo rin dayain yung sarili mo. Arigatou naman sikat.